Supposed to be, wala kami usapan na agapit na surprise. Pero nung nasa taxi daw sila, pinag-usapan nila huwag daw sabihin sa inyo. Hindi namin alam. So nag-poses ka rabi. Oh, shit. Last year pa nga yung post sa akin. So anyway, ang importante sa lahat, ay lahat tayo nakita-kita. Amen. Kayo po ba'y masaya na nakita nyo kami? Yes! Yun lang po. Thank you. God is good. Kayo All pala. the time. And all the time. God is good! Medyo camera shy po ako na. Oh! Sige, let's pray muna po. Let's pray. Lord, we thank you for today. Truly, it's a blessing that we can see each other again. And Lord, having faith, believing in you, believing, Lord, that you can do all things, Lord. Amen. And we're going to continue, Lord, to trust you with our life. Continue, Lord, to trust you with your plans for us. Amen. Bless all my brethren here today. Bless you po ang kanilang mga prayers. May you answer them, Lord, and may you continue, Lord, to let us feel, Lord, that you're always with us. Amen. Thank you in Jesus' name. Amen. No. All right. Before we start, I have, alam niyo naman, di ba? Kilala niyo po ang aking nanay. Kilala niyo rin po ako. Meron lang akong konting, hindi ko lang po natanong ko na to eh. Yung pregnancy test, alam niyo na yun, di ba? Yun pala yung pregnancy test. Bakit kasi ang tawag pregnancy test? Diba? Kasi una, English yun, mga Pilipino tayo. Yeah. So, instead of pregnancy test, di mas maganda kung buntes na lang. Isa pa. Alam niyo yung panghugas ng pinggan, yung Joy? Di ba nga sa commercial yung mga nanay? Oh, di ba? Pero ang naghuhugas naman ng pinggan parati sino? Tatay. Dapat hindi yung nanay ang nilalagay sa Joy. Dapat yung mga Nanay. naghuhugas parati. Asus. Kapag ka ba nagkamali ang baboy, dapat ba siyang turuan ng lechon? Lechon manok. Mas malakas tawa dito kasi okay, Ben. Ito na lang. Anong tawag sa kuting na hindi healthy? Anong Sa kuting kuting? na hindi healthy. Ting-ting. Sakitin. Ah? Last. Nak. Who's there? Tagatan niyo ang kita eh. Ah. Inipon ko to sa dibdib ko. Nak. Who's there? Siyempre, yung asawa ko. Abby. Happy who? Happy birthday. Day. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sabi. Ay, kaya pala. Amen. Nagdadalawang isip kami kung sa Paris kami magsasaya. Sabi namin Hong Kong kasi gusto namin kayo makita. Feeling. Alright. So, again, it's a blessing to see all of you. May number 6 pa akong joke. Hindi, joke lang. And talaga kami nagagalak. Supposed to be, baka Monday na kami talaga matuloy. Pero ginawa namin lahat ng labahin, nilabanan. Ayusin, inayos na para makapunta kami dito agad na makita namin. Amen. So anyway, I want to encourage you today again. Ang aking, I want to encourage you, ang aking title ay, Nakakatawa talaga to. lahat kasi tayo, bagamat we say we have faith, bagamat we say na, na tayo ay nagtitiwala sa Lord, pero kapag may mga nangyayari sa buhay, kasi ang mundo, ang sistema niya lahat, o papansinin niyo, lahat na pinapagaling ng mundo. Alright? Ngayon, bakit mas in ang TikTok kaysa sa YouTube, which na YouTube ginagawa nila at Facebook,
Hindi na yung videos, meron na tatawag na reels. Real. Bakit? Kasi ang mga attention span na ng tao, hindi na pwedeng maramihan, Yeah. mahabaan. Kailangan na maiksi. Di ba? Yung konti ganun lang, swipe lang, nakita yung mukha ng asawa, swipe agad. Ayaw na namin nagtatawa. Ngayon, ang mundo ngayon, ganun din ang ginagawa, lahat rush. Yeah. Tama. Ayan. Kaya minsan kailangan tayo ay Kalma. baby kalma. Alright? Sabi sa Bible, para tayo sa Isaiah, chapter 60, verse 22. Babasahin ko sa inyo sa English, and then I'll do my best to speak it in Tagalog. So, Isaiah 60, verse 22, it says here, I've been out of Hong Kong for a long time. I'll speak my mother language first. And then magsalita ko ng sa Tagalog. Mamaya. The least of you will become 1,000, the smallest a mighty nation. I am the Lord. In its time, I will do this swiftly. Sa Tagalog, kakaunti sila, pero dadami sila. Mga kapuspalad sila, pero sila ay magiging makapangyarihang bansa. Ako, sabi ng Lord, ako ang Panginoon, ang gagawa nito pagdating ng Panahon. Ako ang gagawa nito pagdating ng takdang panahon. Maliit sila, pero lumaki sila. Mahirap sila, pero dadami sila. Wala silang pera, pero dadami ang pera nila. Lahat yan ay gagawin ng Panginoon pagdating Panahon. panahon. Panahon mo? Panahon ng Panginoon. Panahon ng Panginoon. Panahon. Hindi pa tinuro pala sa amin na nag-voice lesson kami. Dapat andito. Alright. Pagdating ng panahon. And this world, that's what Satan wants for us, na tayo ay hindi makapag-focus kay Lord, kundi makapag-focus lahat sa mga gusto nating mangyari sa buhay natin. Okay? So, don't allow where you are and where you think you should be in life make you abandon kung ano yung plano ng God para sa iyo. Kadalasan, tayo ay nag-e-exit sa mga nakita mo plano ng Lord for you just because marami kang mga nakikitang bagay. Di ba? Kaya kailangan matuto tayo na talagang magtiwala sa Panginoon. Di ba? And we have to remember, delay is not denial. Meron mang delay sa buhay mo, pero hindi ibig sabihin naman na sinasado ng Panginoon kung ano ba yun. Di ba? Anong mga magandang delay sa buhay natin? Sa mga bagong kasal. Wala ba bagong kasal dito? Pag delay, ibig sabihin, may marating na baby. Diba? Oh. Pagka delay, minsan, prepare ka. Yes. Something bigger. Pagka merong mga parang inaasahan mo na hindi agad dumating, yun pala, meron pang mas darating na mas maganda, mas malaki, mas malaki. So, delay doesn't mean it's always denial. And again, babalik tayo sa you just have to trust God kung ano man ang nangyayari sa buhay natin. Amen? Amen. And we cannot confuse yung feelings natin with our faith. Ang feelings natin walang isip. So if you will just trust lang sa feelings mo, pag nasaktan ka, anong reaction pag nasaktan ka? Diba? Paghihiganti. Pero kapag ginagamit natin yung ating isip sa ating pagiging tao, mas nakakapag-isip tayo ng tama. And even kay Lord, you know, our feelings will say different things, but our faith should always tell us to trust God. Diba? Kapag tayo ay dumating na sa mga yung nangyayari mga pressures, nangyayari challenges, we have to always, don't trust yung nararamdaman mo lang.
That's why you always have to pray. Sabi sa Bible, be still and Know that I am God. Kasi when we keep still, mas nakakapangusap ang Panginoon sa atin. Amen. Kaya kailangan tayo lang ay Kalma. relax lang tayo. Sabi nga, relax lang. Huwag masyadong ten. Di ba? Kasi lalo tayong Okay. mape-pressure. When you're stressed, pressured, you tend to go to your survival mode. When you're in your survival mode, ibig sabihin you don't think anymore. You just do what you think na dapat mong gawin. Amen? Amen. So, you cannot just confuse your feelings with your faith. Many times, God is preparing you already for the place that you have prayed about. Di ba? Kung may mga request tayo kay Lord, pinaprepare tayo ng Lord doon eh. Di ba? Kaso nga lang, ang mundo ngayon ang mundo ngayon tinutulak tayo na kailangan makuha ang lahat. Mabilis ang lahat. Di ba? And because ang tao ay to see is to believe, para mapaniwala ka, kailangan ipapakita sa iyo agad. Di ba? So, we should always trust the Lord. Talaga ang buhay natin, maaaring marami kang plano sa buhay, feeling mo concrete na yung plano mo sa buhay, but if that is the case, pwede pa rin mabago yan. Kaya kailangan tayo ay magtiwala sa Panginoon. Talaga. Amen. Amen? So, ang goal kasi is not to reach only yung place, but also to remain and umasenso doon sa lugar na yon o sa sitwasyon na yon. Alright? It's not just about getting there, but it's about remaining there and thriving doon sa binigay sa iyo ng Panginoon o sa hiningin natin sa Panginoon. Amen. Amen? Kaya kailangan talaga tayo ay parating kalma. Kalmado lang, relax lang, kapatid. Dahil ang Panginoon so much great plans for you. Amen. Do you believe that? Na Amen. malaki ang plano ng Lord sa atin. Amen. Honestly, sometimes your present situation, parang hindi mo maramdaman yung sinasabi nating promise ni Lord. Takdang panahon. Ang tagal na nun, pero hanggang hindi pa dumarating. But we have to remember, yung time natin, hindi time ng Lord. Yung plano mo, hindi plano ng Lord. Yung isip mo, hindi isip ng Lord. Diba? Sometimes parang ang sarap buhatin na lang ng mga sitwasyon. Pero pag binuhat nyo yung sarili, mga problema nyo, mapapagod kayo. Magkaluslus pa kayo. Ganun nangyari sa akin. Mahirap na. Diba? Mas maganda na pag tayo nagbuhat, ibigay natin sa Panginoon. Sabi nga, tayo dapat ay maging basurero. Alam niyo ba yung prinsipyo ng basurero? Yes. Diba? Huwag tayong maging dump truck. Or huwag tayong maging, ano tawag doon sa laglagan ng mga basura, pinaglalagyan? Ha? Dump site. Huwag tayo sa dump site. Tayo ay maging basurero lang. Ang basurero lang ay kapag may nakuhang basura, hindi niya inuuwi sa bahay. Tinatapon mo. Tinatapon niya sa kapitbahay. Ang basura, tinatapon sa dump site. Diba? So kung meron man natin sa buhay natin, dapat parati natin Tapon. ibinibigay agad sa Panginoon. Yun lang talaga yun eh. Ba't may magagawa ka ba? Di ba? Ang anak niyo makukulit sa Pilipinas, diba? Pag minsan may marinig kayong balita, may magagawa ka ba? Kahit sabihin mong paluin kita eh, wala ka naman dun. Di ba? Kahit sabihin mo na, hindi kita para dala ng allowance, kaya mo? Diba? So, you can do your part, but you have to really trust God. Amen. And what you can do, practical advice lang, you push them to a church where they can really grow. Okay? Doon mo pwedeng gawin yun. Babawasan ko allowance mo pag hindi ka umattend ng church na yun. Yan yung mga magandang simula. Di ba? Itulak nyo para yung panalangin nyo ay may kaakibat din na tutulong na mag-share doon sa mga kamag-anak nyo. Di ba? So, let's do that. So, ang wait is just a preparation. Ang waiting
it's not a punishment. Yes. Waiting is a preparation. So, are you prepared? The question is, kung meron kayo hinihingi kay Lord, are you prepared to handle it? Diba? Are you prepared to handle it? Yes. Amen. Even yung, yung kilala nyo naman yung career ko, career diyan. Diba? We are, of course, everybody wants to, maatin yung mga matataas-taasang tagalang-galang ng mga sitwasyon. But, we have learned to just go and walk with it. Amen. Because nakakatakot na baka bigla mo ang makuha, tapos hindi naman pala ikaw prepared, mawawala sa'yo. Yes. Amen. So every moment of the step, we learn. Di ba? We are being prepared by God kung ano man yung iyong hinihingi sa Panginoon. Amen. So, ang focus kayo doon sa prosesong dinalakaran niyo kasi you will learn a lot. Amen. You will never learn if you do not walk through it. Yes. Diba? You cannot become a manager kung hindi ka man lang naging dumaan sa rank and file. Yes. Amen. Diba? You cannot be a supervisor if you have not gone through being yung pinaka-lowest rank. So, you are being prepared by God. So, Amen. enjoy the waiting. Amen. Sa Pilipinas, may mga yumayaman dyan. Waiting? Sorry, waiting pa lang. Waiting lang, waiting, hindi waiting. Waiting. Okay? So, if you are in the waiting period, God is preparing you. Amen. So, learn lang kayo ng learn. Gather lang kayo ng gather. Yes. Okay? And when God brings people to you, connect and establish a relationship because you don't know baka yan ang gagamitin ng Lord sa next mong mga network. Diba? So, just continue to pray and be ready for what God is going to do. Kaya, if feeling mo, you cannot change your situation, dumating na ba sa inyo yung mga ganong sitwasyon? Yes. Amen. Na para bang, ang lakas ng inim sa tata. Na parang kahit anong prayer mo, minsan parang hindi nangyayari yung situation. Amen. Nasubukan nyo na ba yun? Kahit Amen. anong inom mo ng tubig, inom mo ng fiber, hindi pa rin nababago yung situation. Diba? Kahit kausapin mo, di ba? Minsan, pastor, ko lang ako mausap. Kung sa'yo nga hindi nakinig, sa akin pa kaya. Diba? So, there are situations na parang hindi mo talaga mababago ang nangyayari sa buhay mo, sitwasyon. So, if you cannot change your circumstances, just change your concentration. Just change your concentration. Talagang focus ka sa Panginoon. When you focus on the Lord, hindi mo namamalayan lilipas yung panahon. Pag uwi namin ng Pilipinas, parang ang tagal. Pero when we look back, ang dami na palang nagbago, ang daming mga nangyari, ang daming, so akala mo lang, parang ang bigat ng magiging sitwasyon, but when you just learn to focus, mag-concentrate ka lang sa Panginoon, di mo mamalayan, nalalagpasan ng maraming bagay. Amen. Di ba? And when that happens, you will see the big leap, the big gap ng iyong natalo na pala. So we should change our concentration. Sabi sa Hebrews chapter 12, di ba? Verse 2 to 4, fixing our eyes on Jesus. the pioneer and perfecter of. So siya ang nagsimula, siya rin ang magtatapos. You focus on some things, mahirap. Di ba? Mag-focus ka sa mga malalaking bagay, ang hirap ma-accomplish. If you look for big things, parang ang hirap mangyari. So just focus on the God who began everything. And is also, sabi nga sa version na to, perfecter, not finisher lang. Perfecter. Yung sabihin, maganda, refined, mas maganda. Diba? Yan. Sa Tagalog, ituon natin ang ating paningin kay Jesus.
Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inilantala ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. If Jesus did not go through the cross, then He won't be able to sit sa throne. So He just enjoyed, learned, felt everything so that He will be prepared. Hindi masarap ang maghintay. Hindi, sabi nga heaven feelings ang paglalakad papunta sa destinasyon. But the things that you gain there will help you and mas may enjoy mo. Amen. Di ba? Amen. I mean, David was placed where he was now or before, hindi dahil lang nung sinilang siya, pabebe siya. He's been killing lions, he's been killing bears, he's been taking care of the flock. He's a responsible brother. Nag-Uber din siya, nag-deliver siya ng pagkain. Di ba? Nag-manager din siya ng mga tupa, ng ari-arian ng kanilang pamilya before he became a king. And take note, hindi naman siya agad naging king. Bago siya maging general, pumatay muna siya ng Goliath. Pagkatapos ng Goliath, hindi naman siya agad naging parang, andun agad, hindi ba? But that process, that waiting time, ito pa, nung siya ay na-anoint, hindi pa sabi, ikaw ang magiging hari. Hindi naman the next day naging hari. Yun nga ang pinagdaanan niya. So can you imagine this scenario? Katulad natin ngayon. Diba? Yun, very physical pa. Kung ikaw ang hirap kay Goliath ngayon. Physically, diba? Alam ko, madali lang ngayon Pagka may mga away sa'yo, sige, lapit ka. Lapit ka. Sige. Diba? Hindi mo na kailangan ng self-defense. Diba? Ayan guys, guys. Diba? Siguro makakayanin natin. Mahihiya si Goliath papatol sa atin. Diba? So, that is what we should do. We should really change. Kung di man natin makita o parang feeling natin makita, we should change our concentration. Si Peter, he was able to walk on water. Right? Can you walk on water? Sa Pilipinas, marami nakakagawa niyan. Nakakaraan lang. Hindi walk on water, walk through water lang. At sa ibang case, sa Metro Manila, walk underwater. Diba? Pero nasira yung concentration niya at ano nangyari? Lumubog. So when we lose our concentration, inalis natin ang mata natin sa Panginoon, yung wind and yung waves, nakita mo, ilulubog ka. Diba? Ano bang ginagawa ng isang tubig? Magpapanik ka talaga kasi ang tubig habang lumalalim, bumibigat, sumisikip, di ba? Mabigat yun. May mga na sumabog na yung ulo dahil sa lalim sa bigat. So habang nawawala focus mo kay Lord, mararamdaman mo rin ang bigat ng sitwasyon. Mararamdaman mo ang bigat ng yung mga problema, bigat sa pamilya, bigat sa karamdaman, bigat sa timbang, bigat sa maraming bagay. Di ba? So, pag tayo doon tumingin, mararamdaman mo. At kaya tayo napapasigaw na, help. Because pag ikaw lumubog, feeling mo katapusan mo na. Feeling mo mamamatay ka na. Di ba? Kaya nga, si Lord, pag ikaw tumingin, makakalakad ka ulit. Amen. Hindi naman nawala ang tubig Right? Hindi naman nawala ang tubig Amen. At hindi naman binago ng Lord yung nature ng tubig. That same water na nilakaran ni Peter, pwede pa rin patayin siya pag lumubog. Pwede ka pa rin malunod. Pwede mo pa rin maramdaman yung agony of drowning. But because you just focus on Jesus, nakalakad ka sa tubig. Amen. Gusto niyo bang lakaran lang natin ang problema? Hindi mawawala ang problema, guys. Amen.
Amen. Okay, hindi mawawala yan. But you can just walk on it. You can walk through it. Hindi ibig sabihin takasan, but ibig sabihin matatawid mo. Amen. Malalagpasan mo. Gusto niyo ba malagpasan yun? Amen. Dapat lang. May pagkay, lulubog talaga tayo. Diba? So, if you feel the pressure of water, yung fear, death, hopelessness, loneliness, wow, grabe ang gagawin sa atin. Amen. Amen? So when you're feeling down and troubled, and you... Okay, kailangan ako. You can memorize yan. But if you're feeling down, all you have to do is very simple lang. Look unto Jesus. Amen. Fix your eyes unto Jesus. Amen. Amen? At siya ang mag-guide sa iyo. Amen. Yun lang naman yun. Ang trabaho naman ng shepherd, hindi dalhin ang mga damo sa tupa. Yung shepherd, dinadala niya ang mga tupa sa damo. Damuhan. Hindi po siya kayo, inisip nyo. Hindi sila. Pero dinadala fresh na damo. Dinadala ni Lord kung nasaan meron. So same thing. Jesus is just going to lead you. You follow Him, you look unto Him, He will follow you. Sometimes kasi we becomes very superficial na may mga dinadala ang God sa'yo, tapos tinatanggihan mo. Hindi, akala mo malalaglag lang sa langit kung ano man yung kailangan mo. Hindi. God will lead you to this person. God will lead you to this church. God will lead you to this pastor. God will lead you to this person. You know, He's doing that. Amen. That's how He guides you. God will lead you to prayer. Yes. God will lead you to fasting. God will lead you to giving if you need to. Right? Kailangan sumunod tayo. Ano yung, di ba sabi, ginagayad ni Lord yung mga tupa para sa makakain. Anong sabi ng Lord? My food is to do the will of the Father who sent me. So sometimes you will follow Jesus and then sabi ni Lord, bigyan mo tong kapatid na to na kung yun yung way for you to become strengthened. You have a very, very big problem, susundan mo si Lord, and sabi ni Lord, pag-pray mo tong taong to. Ako nga dapat pinagpipray. No, but the Lord said, you pray for this person. Amen. So when you pray, then you become strengthened. Amen. Diba? Na kahit ang problema niya, sakit, ikaw problema mo, pamilya, Lord, pagalingin ko kanyang pamilya, pagaling, parang related din sa'yo. So my point is, if you do what the Lord is telling you to do, you become strong. Amen. But if you focus on your problem, mawawala ka. Yes. Mawawala ka. Ikaw magharap ng sarili mong mga kain, mga damo. Naku, mawawala ka. Yung mga tupa, di ba? Sabi, hindi naman daw sila ganun katalino. Pero matalino tayo, syempre. Amen. Andito kayo mo yun. Amen. One point lang is, just like ang mga tupa, kailangan ng guidance. Yes. Kailangan ng protection. Amen. Kasi defenseless tayo. You know, we are defenseless against the enemy. Kasi madali tayong ma-deceive eh. Yes. Bakit hindi pa tayo ma-perfect? Di ba? Kung talagang tayo ay dalubhasa, bakit hindi pa tayo ma-perfect? Bakit yung mga tao na nanakit sa'yo, hindi mo pa mapatawad agad? Yeah. Bakit yung mga ilang bagay, hindi mo pa maintindihan? Yeah. Di ba? So, ibig sabihin, kailangan talaga natin ng Panginoon. Amen. Amen. So, if you can concentrate on the Creator, you know, fixing our eyes unto Jesus, and all that you have, okay, first, focus unto Jesus. Second, you focus on the things that you should be thankful of. Amen. Yes. Okay? Ano ba yung mga dapat yung pagpasalamat sa Panginoon? Tinatanong ko kayo, huwag kayong tumumot. Tinatanong ko kayo. Ano ba ang dapat yung pinagpasalamatan sa Diyos? Bigyan naman ang sagot. Yung kalakasan. Kalakasan. Your health. Ha? Good health. Good health. Kalakasan na ngayon eh. Ha? Kaligtasan. Kaligtasan. Kabuhayan. Kagalingan. Provision. Ang Buhay. dami. Yeah. Grabe. Wala kayong masabi sa ha? Praising the Lord. Di ba? We focus
on the things na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Amen. I'm sure hindi nyo mapapansin kung ano man yung mga wala sa inyo ngayon. Yes, amen. Tama? Amen. Oh. And then, makikita ninyo rin yung result, okay, kapag nagawa natin ang mga bagay na to. Remember, kanina sabi ko sa inyo, the enemy, ginagawa niyang mabilis ang mundo Yeah. para mabilis ang lahat. Sa Pilipinas, may tinatawag na home credit. In 5 minutes, ma-aprobahan ka kaagad. Na wala kang binibigay ng mga payslip, wala kang certificate of employment, wala. Ibigay mo lang yung peke mong ID, ibigay mo lang yung peke mong pangalan, ma-aprobahan ka. Ganun talaga. Diba? Kasi, kailangan tumatakbo negosyo eh. Ang point lang is gano'n ang kabilis. Yeah. Dati, di ba, linggo bago maaprubahan ang mga loan. Ngayon, hindi. Yeah. Imagine that. Utang na yun, ha? Dati, ang fast food lang ang mabilis. Ngayon, yung pagpapautang, mabilis na rin. Wow. Oh, pati rin yung mga sinisingil, mabilis na rin. Mabilis na rin. May, totoo yan, kasi nung nandun kami sa isang lugar, sa Parlor yata, may mga 5C, mga Indiano, di ba? Akala nga kasama ako eh, sabi ko hindi. Pero talagang totoo pala yung mga joke na, diyan mananay mo, wala po. Pero nakita ko andun yung nanay sa diba? So talagang, it's real, but everything is being fast. Amen. Yes. So that's why, when we pray for something, diba? Nakita niyo ba yung sa YouTube, yung nasana yung mga bata sa iPad? Tapos nung kinuha ng mga magulang, diba? Parang nasisiraan. Ganun na. Kasi pag inalis mo, hindi nila kaya pag hiningi nila, kailangan mabigay. Yeah. Na-apply natin sa buhay natin yun. Hindi lang halata, compose pa rin tayo. Pero sa puso mo, takal. Di ba? The world has made us become impatient. Yeah. When you're impatient, you become restless. Yes. Hindi ka man magalaw-gaw, pero ang utak mo, ang puso mo, Yes. di ba? Yung kausap mo, hi sis, kamusta ka na? Hindi makatingin kasi talagang God loves you. Di ba? Kasi na, restless na tayo. That's why we have to Kalma. Why? Because the Lord wants us to just focus on Him and focus kung ano man yung mga dapat nating pagpasalamat. Amen. Because God can give you millions of dollars and pesos, but you could be lying in a hospital bed. Yeah. Right? You could have the most beautiful house in the world, but it's you alone. Hindi mo kasama pamilya mo. Yeah. Yeah. Saan